Hindi na po talaga kaya ni BBM. He's a failure. He's a failure. He's a failure, President. Hindi na po talaga niya kaya in the next 17, 18 months na maituwid pa ito. At dahil hindi niya na kaya, sinisikil niya ang oposisyon, kagaya ni Senator Marcoleta at ni Mike Defensor. Yan po, dyan makikita nyo, ganyan-ganyan yung pattern ni Ferdinand Marcos noong martial law. Kaya lang, nag-declare yun siya ng martial law. Ito si BBM hindi makadeclare ng martial law dahil nasa konstitusyon na ang martial law ay pwede lamang sa period ng 30 days at dapat may consent ng Kongreso. At ang mga tao po ngayon, hindi na po yan ang makikinig sa kanilang mga congressman. Wala na pong tiwala ang mga tao sa kanilang mga congressman sa mga pangyayari ngayon. Kaya dapat po magising na rin sila. Silang mga congressman at mga senador. Na hindi naman po ito karaniwang protesta na ikalawang araw na ito at ito ngayon ay binabaha na ang EDSA ng libong-libong tao. Baka umabot pa tayo ng milyon dyan in the next how many days. So, ang talaga pong magsasuffer dito ay ang ekonomiya ng Pilipinas na sa ngayon ay bagsak na sa kamay ni BBM. Sasabihin nila, tayo pala may kasalanan. Bakit bumabagsak ang ekonomiya? Dati na pong bagsak ng ekonomiya, bago pa po itong malaking protestang ito, na sinasabi nila, INC daw yan na rally. Hindi po. Kaibigan kong Katoliko ay tumawag sa akin, nagtanong kung andyan ako. Dahil papunta na siya doon. Marami ho, protestante dyan. Ang number one na impact nito ay alam na ngayon ni BBM at ang kanyang gang na kaya ng mga Pilipino na maprotesta ng ganito kalaki at siguro hanggang ilang araw ito. Kaya ng Pilipino, kaya ulit. Kung ginawa namin ito sa tatay niya, kay Dictator Ferdinand Marcos noong 1986, ay kakayanin din po ng Pilipino ngayon. At wag, he should not doubt our endurance and the tenacity of the Filipino people to continue protesting against this massively corrupt administration of BBM